What's up, schoolmates? Nasubaybayan ng mundo ang katatapos lamang na 2024 Paris Olympics. Last week ay nagkaroon nga ng Heroes Parade, kung saan ang mga leading nating mga atleta na nagrepresenta ng ating bansa ay nakita nga nating nagparada. Ito ay pinangunahan ng ating gymnast at two-time gold medalist ng Olympics na si Carlos Yulo. At syempre, naroon din naman ang mga bronze medalist natin na sina Nesty Petesio at Ira Villegas. Muli, congratulations di lang sa mga nanalo ng medals, kundi sa lahat ng mga atleta na nagrepresenta sa atin sa 2024 Olympics. Proud na proud po kami at saludo kami sa inyong tibay at hard work. That's right, Trisha. And speaking of Carlos Yulo, he started his gymnastics journey at 7 years old and he won his first gold sa 2009 palarong pambansa. Like him, marami sa ating mga atleta ang nagsimula through local sports competitions and I'm sure na maraming young Filipino athletes na na-inspire at lalong ginanahan dahil sa pagkapanalo ng ating atleta sa Olympics, proving na may maibubuga ang mga Pinoy sa international competitions. At syempre, no, dahil nga may pag-uusapan tayo today, James, who better to guess than ating mga young athletes, diba? So, let's all welcome ang ating mga athlete guests. Nandito sina Cristel, Jomarth, and Mikey. Hi, guys! Hello, guys! Yeah, syempre, no, prim and proper. Very demure, very, yung ating Yung mga upo nila, perfect yung mga stances. Perfect. Ano, Kailangan ganun ganun sila, din tayo. Posture is Yes. part ng ating competition. So, syempre, first of all, guys, kwentuhan nyo naman kami about your sport and kung may mga ibabrag ba kayong mga latest achievements ninyo. And can you tell us a bit of a story of when did you start training for these kinds of competitions? So, simulan muna natin. O, syempre, dun muna tayo sa ate of the group. Go, Cristel. Badminton po yung sports ko po. Yes. And I started training po when I was 9 po. And nagko-compete na po ako nag-start po ako mag-compete nung 9 years old po ako. And yung recent achievement ko po is nung ASEAN School Games po sa Vietnam po. Nakapag-bronze po ako and history din po yun sa badminton. Congratulations kay Cristel. Isang malaking A. At a young age, no? Grabe yung achievement niya na agad sa sport niya. Nakaabot siya sa Vietnam. And nakapag-SEA Games na din po ako. Nakapag-bronze din po kami sa team event po. And history po after 41 years po sa badminton po, nakapag-bronze po ulit. Wow, congratulations kay Cristel. At syempre, no, to your team and support system, hindi naman din mangyayari yung isang panalo ng isang atleta kung walang kompletong support system. No? So, Cristel, mamaya pag-uusapan din natin yung mga napanalunan mo pa at mapapanalo. Wow, syempre, manifesting tayo ng mga mapapanalunan. Tsaka yung mga nag-inspire sa kanya to strive harder. Since we were talking about support system. Yes. So, Jomart, ikaw muna. Sports ko po ay boxing po. Nagsimula po ako nung 8 years old po. Nung nag-9 po ako, nung unang laban ko po sa AF promotion po. Yung pinakauli ko pong laban sa palarong pambansa po. Yung condition po ako sa katawan nun, kaya po di po ako nakapaglaro ng maayos kasi po nagkasakit po ako nun. Importante din talaga yung conditioning din ng mga atleta, no? Di lang support system, pero how do you really prepare prior to your competitions? And kasama dun yung mental and physical strength ba? So ikaw naman, Mikey, or darling of the group, yes. Sabihin mo sa kanila kung ano ang age mo, no, as the youngest, and ano yung sport mo. Yan. My sport po is gymnastics po, and my first competition po, I won individual all-around champion po. My last competition po was palarong pambansa po, and I got 2 silver medals po. Oh, congratulations naman sa ating mga mga atleta. So, James, kanina, 'di ba pinag-uusapan natin on support system. Tingin mo ba belong dun sa support system na yun, yung inspiration ng mga kabataan when it comes to the sport that they are looking at? Yes, sobrang importante talaga ng ng foundation ng mga bata, especially yung mga young athletes natin na may matino silang suporta from their guardians, parents and coach. Lalo na mga bata pa sila na nag-hone sa kanila to strive harder to achieve their goals, especially kapag lumalaban na sila. Like for example, ngayon sa palarong pambansa. And yung question ko is sa inyong tatlo, no? Ano yung sino yung nag-i-inspire sa inyo
para makamit or mapili ninyo yung sport ninyo? Sa akin po is my family po because my whole family plays badminton po. So, nung bata po ako, naghawak po ako ng racket po and parang na-enjoy ko po siyang laruin. So, tinuloy-tuloy ko na din po siya and ginawa ko na din po siyang professional po na type po. So, for you, ang inspiration mo was your family. Yes. Pero, kanina, off-screen, tinanong ka din namin, sino ang inspiration mo or parang nakikita mong idol currently sa sport mo? Si Tai Chuiying po from Chinese Taipei po. So, do you think ba na with how you are performing, you're one step closer to performing like your idol when it comes to the sport that you chose? Sa ngayon po, medyo malayo pa po. Pero pinapangarap ko po na maging ganun din po ako kagaya ng idol ko po. So parang makikita mo rin na it's not just sometimes sa family, external factors na napapanood mo sa TV or kung paano ba na-introduce din sa'yo yung sport matters so much when you are selecting your sport as an athlete, di ba? Totoo. And with that, no, parang sobrang evident talaga na parang possible itong mangyari, especially suportado ka ng buong family mo and it's in their blood na parang lahat sila players. Nagsimula siya maglaro ng badminton because of naglalaro din yung yung family nila. Correct. So competitively din naglalaro yung family mo? Yung sister ko po, badminton din po siya and ngayon po nasa Ateneo po siya, badminton team po. Yung parents ko po yung father ko po is basketball po talaga pero dahil nga po yung family po namin is naglalaro na din po siya and yung mother ko po is tennis naman po. Kaso nagbadminton na din po and tinuruan na din po kami. So you really, you can like switch. Family talaga sila of mga players. Sa dugo nila talaga play. Ikaw naman, Mikey, bakit mo napili ang gymnastics? Kasi po, I was just watching YouTube po, tapos po, nakita ko po yung Ninja Kids po, tapos po pinanood ko po ng pinanood po, tapos po na-inspire po ako. Ang cute naman. Ang cute na kwento niya. Actually, unexpected. Hindi ko na na-expect. Totoo. So, ikaw, nanood ka na ng Ninja sa YouTube? Sa YouTube. Apo. So, sino doon yung idol mo? Idol mo ba yung mismong napanood mo? Or may yung iba ka pa movement bang, nila? Oo, napanood na, ay, gusto ko pa mag-gymnastics. Ang galing nila tumambling. Nagbabali po talaga po ako So, kumbaga, pati doon sa, I think ballet competitively is a dance, is also a sport, di ba? So, kumbaga, from that, nag-transition ka from ballet to gymnastics or you still do both? I do gymnastics na po talaga. So, Mikey, nung nagsimula ka, did your parents tell you na, anak, parang mas okay mag-gymnastics? Or ikaw ba nag-insist na, hindi, mami, ako na mag-ballet, gusto ko na mag-gymnastics? Sinabi ko lang po kay mami na gusto ko po mag-gymnastics po. Iba rin talaga ang support ng parents. Yes, importante talaga niyan. Oo, kasi kung kunwari, sinabi ng parents, hindi, mas okay na ito yung piliin mong sport. Kumbaga, it's better to hone kung ano yung interest din ng mga atleta din natin. Ikaw naman, Jomar, paano mo nalaman na gusto mo mag-boxing? Dahil po sa papa ko. Nung una po nun, sinundo niya po sa computer shop. Nagko-computer. Ayan. Nagko-computer po ako noon, tapos sabi niya, "Nak, sama ka sa akin." Hindi ko po alam na pupunta po kami sa gym, tapos nag-training po kami ng konti-konti. Kala ko po, wala lang. Mga isang linggo po, nagtuloy-tuloy po kami. Hanggang sa naging pangarap ko na rin po, na nakahiligan ko na rin po mag-boxing. So, ibig sabihin, naging means siya ng tatay mo, mapaalis ka. Para matigil siya sa paglalaro ng computer. Halika dito. Oo, pero alam mo, that's like proactive kind of reinforcement, di ba? Na magustuhan ng mga bata ang sports. Kasi depende naman sa exposure. Like kung kunwari, sa computer games ka talaga nahilig, possible nag-e-sports din siya, di ba? Or possible din na dahil na-expose ka sa ganon, nagustuhan mo yung boxing. Pero matanong ko lang, Jomar, kung hindi boxing yung nilalaro mo ngayon, may iba ka bang gustong sport? Wala na po. So, yun talaga, focus ka talaga sa boxing. No? So, medyo decided na mga siya kung ano yung gusto niyang path na natin. pupuntahan. Correct. So, syempre, aside from athletics, and meron pa rin kayong buhay estudyante. Diba? So, mabalik lang natin doon. No? Did you ever feel na
nahirapan kayong i-manage? Or di ba, syempre, very important ang time management sa mga atleta. How do you manage your time between your trainings and your school? Sige, simulan ko muna. Mikey, ikaw muna dahil nanood ka ng Ninja Kid. Sige, paano mo na manage yung time mong mag-study tsaka mag-gymnastics? Minsan po, nagsa-study po muna ako, tapos po nag-training na po ako. Tapos po minsan po, nagte-training po muna ako bago po ako mag-study po. So like within a day, all you do is you just study and you gymnastics. Tama ba? Or parang meron ka bang Schedule. pag weekends, ganon. Kailan ka nag-gymnastics at kailan ka nag-aaral for school? Kasi pwedeng nag-aaral ka rin ng weekend, Oo. di ba? Nagte-training po ako Tuesday, Thursday, and Saturday, Sunday po. And Yung school mo naman, dire-diretso and even weekends, nag-aaral ka pa ba? Or full-on gymnastics ang ginagawa? school po. School pa rin. So, syempre tuloy-tuloy, di ba? Hindi Totoo. naman natatapos yung pagiging estudyante and pagiging Yes, atleta. lalo pa mga ano pa sila, mga students pa sila. Sobrang importante na nababalance din nila yung academics Correct. nila sa athletic thing na ginagawa nila. No? Cristel, sa'yo ba? Ito, I think di kasi siya pa applicable kay Jomar at saka kay Mikey, no? Meron bang, kumbaga, rule sa class or sa bahay na kapag kunwari bumaba yung grades mo, hindi ka pwede Oo, maglaro yan, ng no. sports? Wala naman pong ganun sa kanila mama po at papa. Pero sa school, kunwari, di ba since you play Ay. competitively Yes, at kunwari parang bumagsak part siya ka. ng, extracurricular. How do you manage na nakakapaglaro ka pa at nakakapag-aral ka? And how do you maintain the grades? Now po kasi sa Marikina High School po ako. May special program po sila, Open High po. So, yung school ko po is 1 or 2 days po, pumapasok po ako sa school. And everyday training po ako until Sunday po. So, pagka after ng school pa rin po, kailangan ko po mag-training every gabi po kasi pag badminton po kasi is mahirap po pag hindi po kayo nag-training for a day po kasi consistency po kasi po in every shot po yung badminton po. So, importante talaga na parang meron kang specific time na ina-allot within a day. Hindi pwedeng you Apo. skip. Apo. At syempre, parang may Masayang penalty ba yun? May penalty ba yun? Wala Pag naman kunwari po. na, Pero oo. kahit like 1 hour or 30 minutes lang po magpalo-palo po, okay na po yun. Kesa po sa wala po. Kasi parang pagka nag-skip po kayo ng day po, para pong back to zero po kayo the next day. Yung mindset mo lagi, dapat at least hindi pwedeng zero practice within the day. As long as maising. Kailangan may inilalaan silang oras para Correct. mag-train and mag-train. Yes. Oo. Jomar, ikaw ba, similar ba kayo ng setup ng aral at pagte-train ni Cristel? Cristel? Or ikaw, anong setup niya sa bahay or sa school na? Ito lang yung time ko para mag-practice, ito yung time ko para mag-aral. Meron din po may similar. Katulad po nung sabi niya na everyday training. Minsan po sa umaga po ako nagsisimula kasi po hapon yung pasok ko po. Sa umaga, ang oras ko po is 7 to 10. Pagka-uwi ko po, papahinga na lang po ako ng konti tapos bihis na po, tapos diretso na po school. Grabe yung puso Grabe. niya para sa ginagawa niyan. Walang kain-kain yun. Hindi hinihinga Hindi si kasama Jomar. yung kain dun, ha? Dahil ganyan ang schedule mo, nakakapag-computer shop ka pa ba? Hindi na po. So, hindi na siya Nakalimutan kailangan niya. dalhin ng Oo. tatay niya mula computer shop to the gym. Pero makikita natin dito talaga na disiplinado yung mga Yes. atleta. Yun yung talagang tinitrain sa kanila. You have to stick to a schedule, have to be consistent, at syempre, nandun yung mindset na hindi pwedeng pag tinamad ka, ayaw mo Ayaw mo na. na. Di ba? Kailangan tuloy-tuloy pa rin. Kahit Totoo. medyo, ayoko na. Pero kailangan kasi gusto mo yung sport. Kaya yung interest talaga, very important na alam nyo kung ano yung gusto nyo, di ba? So, Yes. yun. Siyempre, dapat din, since you're still young, no, even though na sobrang hectic ng schedule ninyo and sobrang bigat ng mga trainings ninyo, parang napaka-importante din na dapat, parang mabuhay rin kayo as a kid. Parang, siyempre, wag nyo rin tanggalin yung mga bagay na karapatang makapaglaro, makapagsaya.
Nakapagsaya naman kayo sa trainings ninyo, pero importante pa rin na wag natin kalimutan yung mga bagay na nagpo-fulfill din sa puso natin, no? Lalo na yung mga ginagawa ninyong napakabigat. Pero, yun nga, James, kanina may pinag-uusapan tayo on, speaking of training, Yes. may part ba ng training ninyo na, kumbaga, parang, dahil sa sobrang intense at kailangan yung pagdaanan, some point ba naisip niya, ay, ayoko na tong sport na to? I mean, we have to be completely honest. Hindi naman, syempre, kumbaga, lahat ba ng atleta, gustong-gusto nila lahat ng ginagawa nila everyday. Umabot na ba kayo sa point na yun at such a young age na, shucks, medyo napagod yata ako dun, mama, daddy. O, Mikey, ikaw muna. Hindi naman po. Why? Ba't di mo siya naisip ever? Kahit sobrang pagod ka na? Naisip ko naman po, pero po, parang po mga 1 day lang. 1 day lang yung pagod niya, hindi 1 week. Pero kinabukasan, okay na ako. Ay, pero alam mo, para magkaroon din ng perspective yung mga schoolmates natin, anong part ng training mo, Mikey, yung pinaka-intense? Yung feeling mo pagdadaanan mo yan sa training mo, parang, Yes. shucks, napagod ako doon. Anong pinaka-ayaw mong part ng training? Conditioning po. Bakit? Kasi Bakit? po, lagi po sumasakit po yung katawan ko. More than the pagkatapos actual moves that you make in gymnastics, mas nakakapagod yung Opo. conditioning. So, iba rin yung prep work, depende sa sport. No? Ikaw ba, Cristel, anong pinakaayaw mong part ng training mo? Na mapapaisip ka, shucks, ano ba tong pinasok ko? De, joke. Kung ano yung kailangan pagdaanan ng mga atleta para makuha yung goal. Sa mga takbo po kasi sa badminton po, Actually, matakbo ang badminton. yes di po. ba? Oo. Medyo kailangan po talaga Cardio. ng stamina po and kailangan po ng maano po yung coordinated po yung paa nyo po and yung upper po. So, kailangan din po ng utak po kasi in every shot po. Paano mo babasahin yung bola, saan Opo. pupunta, di ba? Para how Tas, to use strategically ano po, position yourself. Dapat po medyo yung stamina po talaga is very, yung maganda po talaga kasi po pagka sa isang rally po, kung tumatagal po minsan po yan ng 1 minute or 2 minutes po. And 1 point lang po yung makukuha po sa isang rally po. Correct. Tas 21 points po yun for 3 sets po sa badminton po. At saka makikita mo rin na talagang per rally, it's really a battle of endurance. Sino yung Oo, unang totoo. bibigay sa inyo na hindi napapalo? Or Patagalan kung sino yung oo. unang makapagod. Correct. At saka kung sino yung medyo miscalculate na pag medyo pagod na. So Yes. important din yung mga sinabi mo kanina, coordination ng buong katawan. So ikaw naman, Jomar, syempre, dahil medyo literal bugbog ka sa kada training mo, ano ang pinakaayaw mong part ng training? Cardio po. Cardio din. So lahat kayo ayaw nyo tumakbo. Joke. Ayun yung cardio kasi kinabukasan sakit ng katawan ng pupuntahan. Pero ikaw, cardio, bakit yun yung pinakaayaw mong part ng training? Kasi po, pag pagod ka na, pipilitin pa rin po kasi para yung hangin mo mas tumagal pa po sa laban. Sorry. Ano yung sabi mo? Kailangan Yung pipilitin mo pa siya Opo. para yung hangin. Yung endurance din, ganun ba? Opo. Oo. Bakit hangin? Sorry. Can you explain? hangin po yung hininga mo, kaya pong makapag-resist ng 3 minutes resistance. May ganun 3 pala, rounds. no? Kakaiba din. Bukod sa hirap ng training, ano pa kaya yung mga other challenges na nakakaharap ng mga kapwa ninyong atletang Pinoy? Siguro simulan natin, Jomar, ikaw. Wala naman po. Parang, kunwari, nag-training ka ngayon for a competition. Lahat ba ng mga resources na kailangan mo, nakukuha mo na agad? Hindi po. Kasi minsan nakukulangan po sa budget. Yung Kaila- budget ba galing sa'yo or parang meron kang organization? Supported by organizations. Minsan po, yung iba nagbibigay po, minsan kami lang po talaga. ng Grabe papa ko din, po. no? Parang Opo. sa paminsan, out of your own pocket Yes. din talaga siya. Pero, if you don't mind me asking, anong mga organizations yung nilalapitan mo for your sport? Wala po eh. So basically sponsors lang ng Opo. mga private sectors. So, kayo ba mismo nag-a-ask ng support or paminsan sila yung lalapit sa'yo? Nag-volunteer, gano'n. Opo, ganun po. Minsan kami po yung nagbibigay solicitation. Minsan po meron ding nagkukusan loob na nagbibigay po ng support po.
So, paminsan ba nagpo-post ka sa social media na, may kailangan kaming ganito kasi malapit na kami mag-train. May ganun ka ba? Wala naman po. So, talagang personal Apo. kayong lumalapit sa mga organizations. Medyo ano yun alarming din yun. Kasi marami tayong mga atletas, pero ang hirap kumuha ng support. Kahit pa sabihin natin na on social media, ang daming gustong magsuporta, pero maraming hindi may alam na may mga atletang nangangailangan. Napaka-importante niyan, lalo na sa mga other sports. Like for example, sa bansa natin, may mga sport na lubos na sinusuportahan ng bansa. For example, basketball na volleyball. Basketball, yung mga volleyball, na parang hindi natin nakikita yung other sports na kung saan may mga atleta din tayo na kayang mag-rise sa ganun. So parang they need financial support para mas ma-achieve nila yung goal nila. No? Meron din akong tanong, guys. Yung mga schools nyo ba helps you whenever you have competitions? Ikaw, Jomar. Si Cristel, nag-agree agad ikaw. Sa school mo ba, sinusuportahan ka pag meron kang mga competitions? Apo. So, like, may nanonood from your school, mga ganon? Mga kaklase ko po. Mga kaklase, o mga kasama niya sa computer shop. Mikey, ikaw, does your school like Support watch and support you when you have your games? Opo. So, do they also parang at some point give you support in other means like resources? Do they give you that? So, iba-ibang organisasyon, may mga paaralan, may private sectors, pero doon mo makikita na paminsan kailangan yung atleta muna yung lumalapit para makakuha sila ng suporta. Especially, ito, gusto ko rin ng example. Kasi badminton is not, we all know that, it's not yet so well known, but it has a lot of potential. Sa school mo ba or sa mga organizations mo, may mga nalalapitan ka ba? Yung mama ko po kasi is sundalo po. So, minsan nagsasolicit lang din po. Pero meron po kami sa national team po na tawag Philippine Badminton Association po. So, yun po yung nagsusupport po sa amin. So, talagang important na may centralized organization din sila. na mga organizations. May mga non-profit kasi na, kumbaga nag-fundraising lang for mga athletes, di ba? So, As you go to your trainings and competitions, sino naman yung mga nakakasama ninyo kapag nagko-compete na kayo o kapag may training kayo? Yung teammates ko po and coaches po, and kung kaya po pumunta po ng parents ko po and makapag-support po, pupunta po talaga po sila. So talagang personal relations, yung mga mga nagsusupport din sa'yo, no? At sumasama sa'yo. Yes. Between both of your parents, pareho ba silang laging present or merong mas... Si Papa po laging present po. Kasi po si Mama po, medyo mahirap po kasi sa government po Correct. Sa schedule din, no? At Yes. saka what is demanded of them in their job. So, very saludo tayo sa mga parents na talagang stage parents talaga, no? As in, nandun kapag kailangan ng mga magulang. Since napag-uusapan na natin yung suporta para sa mga kabataan ngayon na mga atleta, puputulin ko muna ang ating talakayan dahil mamaya pag-uusapan pa natin ang tungkol sa suporta sa mga atleta at ito ay magaganap sa pagbabalik ng Schoolmates!